Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Sabado sa ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon, dumadalo tayo at nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa kung saan ang presensya ng Diyos ay naririto kasama natin. At kung ito ang katotohanan na itinuturo ng ating pananampalataya, papaano natin ito haharapin? Kung ang banal na misa ay pagdiriwang sa presensya ng Diyos, ano ang dapat nating maging disposisyon? Paano natin haharapin ang Diyos sa banal na Eucharistia? Papaano natin tatanggapin ang buhay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia? Magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Dito, malinaw kung ano ang naging disposisyon ni Isaias nung siya ay maharap sa kabalbanalang presensya ng Diyos. Nagkaroon siya ng parabang vision ng pangitain kung saan nakita niya ang Diyos sa kanyang luklukan. Ang kanyang damit ay napakahaba, halos nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Ito ang eksena na nakita ni Isaias, ang kabanalan ng presensya ng Diyos, kung saan ang mga kerubin at serapin ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya. At dito sa eksenang ito, ano ang nakita ni Isaias sa kanyang sarili? Marumi ang aking mga labi. Kawawa ako, naninirahan ako sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Para kay Isaias, sa harap ng kabanal-banalang presensya ng Diyos, hindi siya karapat-dapat sapagkat siya'y marumi. Marumi ang aking mga labi. At diba sa isang bahagi ng Ebanghelyo kung saan nakita ni Pedro ang kapangyarihan ni Jesus habang itong Jesus na ito nagsabi, ihulog mo ang iyong lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli ka ng maraming isda. Bagamat pagod, puyat, at halos sa magdamag na paghuhulog ng lambat walang nahuli, sinunod ni Pedro at ng kanyang mga kasama ang sinabi ni Jesus, di ba? At nung iaangat na yung lambat, ang bigat-bigat, ang daming huling isda. At dito sa pagkakataon na ito, nabuksan ang mga mata at isip ni Pedro, sapagkat ang nakita niya sa kanyang harapan ay ang kabanal-banalang presensya ni Jesus. Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ganyan ang naging karanasan
ng mga taong nakakita sa banal at makapangyarihang presensya ng Diyos. Para sa kanila, hindi ako karapat-dapat sapagkat makasalanan ako. Marumi ang aking mga labi. Hindi ako karapat-dapat sa inyong kalinisan, sa inyong kabanalan, sa inyong kapangyarihan. Ganito sana ang maging disposisyon natin kapag tayo ay dumadalo sa misa, kung saan naririto buhay na buhay kasama natin ang presensya ng Diyos. At dahil nandito siya't buhay na buhay, ang pagiging makasalanan natin sana ang nakikita natin. At binibigkas sana ng ating mga bibig, ng taos-puso, ang mga salita, hindi ako karapat-dapat. Ngunit sa isang salita mo lang, gagaling ako. Ako'y makasalanan, marumi ang aking mga labi. Subalit nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy mo akong babaguhin, papatawarin, gagawing karapat-dapat. Amen.